Unti-unti nang nilulumpo ng krisis sa langis ang komersyo at negosyo sa Baguio City. Kaya naman isinailalim na ang lungsod sa state of calamity. Yan ang agenda report ni Dobby de Guzman. Dahil sa taas ng presyo, bilang sa daliri ang nagpapagasolina. Parami ng parami ang driver na ayaw bumiyahe kay pahaba ng pahaba ang pila ng mga pasahero sa mga terminal ng jeep. Ang resulta, marami ang nagtitiis maglakad. Bilang din sa daliri ang mga namimili sa palengke, kaya konsumido ang mga negosyante. Hindi naman actually panurihan pero ganito yung nangyayari sa atin. Sa mga parke ng lungsod, kaunti rin ang namamasyal. Kaya ang mga negosyong umaasa sa pagdagsa ng mga turista, nilalangaw. Pag ganun yung situation, syempre sir, baka kung yung mga ibang kasama namin siguro baka hindi na makapasok, mga ganyan. Baka maging apekto yung bumaba po yung manpower. Bumagsak sa 50% ang tourist arrival sa Baguio ngayong taon para mabawasan ang gastos ng mga tourism-related establishment gaya ng mga hotel at restaurant. Pinagbabakasyonan nila muna ang kanilang mga empleyado. Sa hanay naman ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce para hindi magkatanggalan ng empleyado, nakaisip ito ng diskarte. Ang una-una kasi ang pinakamalakas na expenses sa isang business is the manpower. Which yan ang number one na pinakamalaking expenses. So kinusap namin yung mga staff maybe sa isang linggo pwede kayo mag-work ng 5 days pero hindi namin sila aalisin. So alternate sila. Ang ating mga trabahador ngayon is nagbabiyahe mula sa kanilang mga pamamahay hanggang sa construction site. At sa tingin ko, ang malaking tulong is magbigay ng tulong sa kanilang transportasyon. Magbigay din ng subsidy na magbigay sa kanila ng mga kakailangan nila gaya ng mga essential goods, bigas. Habang patindi ng patindi ang epekto ng oil crisis sa Baguio, isinailalim ang lungsod sa state of calamity. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Baguio City. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.